Father, we thank you for this beautiful day. In spite of, sa kabila ng maraming mga bagay na dumaan sa aming mga buhay, sa nakaraan ng mga araw, alam namin, Panginoon, lahat ng mga bagay nito ay makakalapit sa aming kabubuti. Sa lahat ng nagmamahal at tinawag mo ayon sa iyong panukalan. Kaya sa bagay ko, Panginoon, ano po mga struggles namin within, ano po mga pakikitungo mo, aming pong sinasabi, inilalagak sa iyong paanan upang aming madinig ang sinasabi ng Espiritu. Kailangan po namin, Panginoon, ang mga bagay nito ay aming lumusumay talaga. At kami po'y naniniwala, ikaw ang ikilos at gagawa upang mga bagay nito ay gamitin mo para sa iyong kapulihan. So we thank you, Lord. We pray for every need in this church. Dalangin namin at every individual, every family represented. Ating dalangin, Panginoon, na punuin mo ang mga bagay nito. At sa tuwing ikaw isasagot, Panginoon, idagdag mo si Kristo sa aming mga buhay. We thank you, Father, for the great things that you will do in our midst and in every individual life as we pursue, Lord, you in our life. For thine is the glory and honor. This we ask in Jesus' name. Amen. So ano po yung nag-stood out sa mga bagay na po natin sinabi ng last Sunday, ilang one segment at pagkatapos po ng preaching last Sunday, ang nag-stood out po, nag-struck o yung nagkaroon ng buhay sa marami, ay yung statement sinabi ko na in the life of David, in the context that God is not after our comfort, but after our obedience. Di ba? Ang Panginoon po yung mga nakikita na akala natin kapag ang Panginoon ay nagbigay ng maraming mga bagay at mga pangako, ito akin na pong sinasakawan ng aking pangangaro ng umaga, akala natin, everything will be bed. It will be bed and roses, okay? Para bagang lahat ay magiging mabuti, lahat ay magkakaroon ng paliwanag, kapaligiran. No. Ngayon po ating matutumayan bakit ano po ang panukala ng Panginoon. So, ganun pa man, pero mga bagay na ginagawa ng Diyos kung saan ilalagay ka sa isang sitwasyon na gaya mo namin naranasan sa Amerika, okay? Kung saan hindi ka makakilos, inkomportable ka, okay? Pero gano'n pa man, nais ng Diyos, okay? Kung saan ka inilagay, doon ang mga naranasan, maging komportable ka o hindi, ang nais ng Panginoon ay sumunod ka sa Kanya. Amen? Might you be follow now? Kahit kung di okay, I was right, okay? So, sa ating buhay Kristiyanos, abang tayo nagpapatuloy, listen carefully, abang po tayo nagpapatuloy sa ating buong pagsunod sa Panginoon, we know as we become one in the Lord, as we become Christian, meaning Christians that Christ is dwelling in us, and we are following Him to the best of our ability as we follow the Lord and walk with God's Spirit. They all have expectation of what we want God to do in our lives, di ba? Marami tayong mga inaasahan, ekspektasyon na gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Bilang mananampalataya po, dapat po manatilihan. Hindi lang na, marami po ating nakikita sa tayo mga Kristyano, come what may. Mga inaawit, nagiging passive. Dumating, bahala na. Alam po niyo, that is not the right attitude. Ang ganyan attitude at asal ay magiging defeated Christian ka in the long run. Because you don't know, you don't make step, okay? Kung saan sinusunod mo ang Panginoon sa iyong harapan. At ano mo ngayong umaga, you know what are the expectations, okay? You want God to do in your life. Ano yung mga inaasahan mo, expectation mo na gusto ng Diyos na gawin niya sa inyong buhay? Have you seen the outcome? What have you been doing so that this expectation will come to pass? Ano ba ang ginagawa mo na yung mga inaasahan mo, expectation mo, okay, ay magkaroon po ng katuparan sa iyong buhay? But I tell you right now, the promises of God, listen carefully, the promises of God, ang mga pangako ng Panginoon, okay? There are millions or thousands of promises from the Old and New Testament kung saan pwede natin angkinin, okay? Sa ating mga buhay. So, ang tanong po, I will slice that. Paano kayo nakakatanggap ng mga pangako at mga salita ng Diyos sa inyong buhay? Okay. Paano? Ako ko ba natin sa mga comments? Ako ko ba natin sa Facebook? Hello? Tatako ka ako, hindi ko comments sa Facebook na pakako sa service. Okay, saan natin nakukuha ang mga
Diyos, kailangan, meron po niya, okay? Meron mga personal promise sa Panginoon, meron mga general promise sa Panginoon na makukuha natin sa kanyang mga salita. Ang lahat na naunawan sa Amen. Okay. So I believe over the years, okay, habang tayo sumusunod sa Panginoon, habang binabasa niyo pang salita niya, meron para napakatunay ng salita ng Diyos na ito. Okay, sa umaga, habang ikaw nag-devotion, nakakape, yung sa mga devotion ninyo, okay, biglang nagliwanag kayong mata, napakaganda ng pangako nito ng Diyos. Diba? Siguro tatanungin ko kayo, ito pangako ng Diyos sa akin, basta ito po ay will ring in your heart and in your ear na ito ay ikot na anumang gawin mo, yung salita ng Diyos na ito, pangako niya ay hindi umaalis ng puso. Okay? Sino pa nakakalas ng ganyan? Okay. So, yun po, no? Ganyan natin nakakatanggap. Minsan, God will confirm it sa ibang mga tao, sa pangangaral. But the bottom line is, the promises of God, take note of this, don't just manifest on their own. We have a role to play in the manifestation and strength of God's promises in our lives. Kaya ang mga pangako po ng Diyos na ibinigay sa atin, hindi po lang magaganap na magsayan. Meron po tayong bahagi na dapat natin gawin para po magkaroon ng katuparan ang mga pangako na ibinibigay ng Diyos sa inyo sa araw-araw. Amen? But take note, every time God gives a promise, take note of this, sabing Diyos ay magbibigay ng mga pangako. Okay? Take note, kung ang pangako niya, it came from the Lord, authentic na tunay, take note of this, the enemy picks a fight on it. Kapag talaga nakatanggap kayo ng tunay na pangako ng Diyos, sasabihin niya, magiging asawa mo yan. Okay? Lalo yung mga binata, mga dalaga, kung talagang alam mo. Okay? Meron pa pala mga pastor Okay? Magagawa ng Diyos talagang hinog na, no? Panahon na para mag-asawa, kasi namin ang Panginoon sa kanila, magiging asawa mo yan. And they will know that. Ang lalapitan ng babae, ikaw magiging asawa, ikaw nakita niya. Pero kung yung mga binata, mga dalaga, ang lalim ng pangako ng Diyos, ang lalim sa inyong paglapit sa Diyos, baka sasabihin mamaya, ay magiging asawa ka tayo, sabi ng Panginoon. Hindi ganoon. Okay? Ang sasabihin ko, ito ay talagang malalim na at tunay na lingkod ng Diyos na nakakadinig talaga. Okay? Ganun pa man, kapag ang mga pangako ng Diyos ay talagang binigay sa inyo, listen, the enemy will pick a fight. Hindi niya alam niya, kapag tumanggap tayo na tuloy na pangako mula sa Diyos, kung saan merong gagawin na malaki sa inyong buhay, at hindi na nyo, ito yung merong malawakan na apekto sa iglesia, sa sanlibutan, komunidad, tatandang awa yan, at ito'y kanyang lalabanan. Hello? So, but God, will use the purpose of your battle to bring about a response that produces the outcome of His purposes. Kaya kapag ang ating kaaway, nalaman niya pangako na yan, ibigay ng Diyos, hindi sa upo, hindi lalabanan nyo, ganun pa man, ang responde, yun, no, ang pagtugunin nyo sa pakikipagbaga ng ating kaaway upang ang pangako ng Diyos ay huwag magkatawid para sa inyo, gagamitin ng Diyos ang mga bagay na yan upang, okay, ang kinalalabas na rito ay ang kanyang layunin, panukala ay maganap sa inyong buhay. Hindi po naunawaan? Tignan po natin kayo sa buhay po ni Ana. So, please, could you please flash this on our screen? So, 1 Samuel chapter 1. Nakalimutan ko ibigay sa inyo, I'm sorry. So, please, kunin natin kaganito. 1 Samuel chapter 1. Sa Tagalog po, ganito sinasabi. Sa verse 1, kung ibigay po yung Bible, okay? Chapter 1, verse 1 through 6. Ito po ang that's good. So ako ay sa pakikin. Okay, tingin sa taas, Tagalog naman ang ating babasahin para lahat ay makaunawa. May isang lalaki na taga Ramal sa Pin, sa lupay pupuruan ng Efraim, ang pangalan niya Elkanah. Let's skip, now let's fast forward verse 2. Ay siya yung dalawang asawa, ang pangalan ng isa ay Ana, at ang pangalan ng isa ay Pinaina. At si Pinaina ay may mga anak, ngunit si Ana ay walang anak. At ang lalaki ito ay maaros sa taon-taon mula sa kanyang bayan upang sumamba at maghain sa Panginoon na maupo sa silong. At ang dalawang anak ni, okay, lundag tayo, verse 4,
At baka dumarating ang araw na si Elkanah ay naghahain po ang kanyang binibigyan ng mga bahagi si Peninnah ng kanyang asawa at ang lahat ng kanyang mga anak na lalaki at babae. Ngunit po si Hannah ay binibigyan niya ng ibayang bahagi sapagkat minamahal niya si Hannah bagaman sinarhan ng Panginoon ang kanyang bahay bata. Verses, at minumungkay siyang mainam ng kanyang kaagaw upang yamutin siya sapagkat sinarhan ng Panginoon ang kanyang bahay bata. So, di ba natin makikita, pero sa lalaki, pangalan niya po, makadiyos na lalaki, okay? At kung saan sa tuwing madalas po sila pumunta sa Jerusalem upang maghandog. At meron po silang dalawang asawa, si Peninnah at si Hannah. Si Peninnah po ay marami siyang mga anak. Pero si Hannah ay wala po siyang anak. So, taon-taon, sila pa pumunta sa templo, kasama si Hannah, at ginagawa po ni Hannah, siya po na doon, siya po ay dumadalayin, ibinibigay ng puso sa pagdalayin sa Diyos, upang siya po ay dumadalayin na makaroon sa anak na lalaki. Subalit, taon-taon ginagawa ni Elkanah ito, ni Hannah, pero pag-uwi, mabigat ang pakiramdam ni Hannah dahil po ang kanyang isang asawa ng kanyang asawa, lagi mong mayroon siyang mga anak. Yung pong pamanganak na nagiging magbunga siya, listen, yung pong parang tinutuya si Hannah sa pamagitan nito. So si Hannah po, kanya po nadadaman siya po bigo, perhaps even less than a woman, nag-regress na dami nyo sa circumstance nito, sa kapanahon na rin kapag ang babae, nagigana lang para magsumpa. Okay? So, ganun pa man, ang Diyos ay nandun po. God was in it. The Lord wanted her to be fruitful. That's why ang Diyos niya po yung magbunga at magkaroon ng maraming anak. But it was He who shut up her womb. Paradox po yun, di ba? Gusto ng Diyos siya po magbuhat magkaroon ng maraming anak katulad ng kanyang si Peninnah. Pero ang Diyos ay nagsara ng kanyang bahay bata. Paano po yun? Gusto ng Diyos magbunga siya, magkaroon ng maraming anak, pero sinaraan ang kanyang bahay bata. So, para bagang ang Diyos ay walang pakialam sa nangyayari mo kay Hannah. Hindi po. Ang nasa isip po ng Diyos ay ganito, a greater outcome and purpose in mind. Okay? So therefore, ito ang ginagawa ng Diyos, ginamit ng Diyos ang sandakan ito ng kaaway ng Peninnah para makuha ang outcome o resulta gusto na gawin ng Diyos sa buhay ni Hannah at sa bansang Israel. Okay? So, why will God use the weapon of the enemies to get rid of Islam? Hindi ba kayo nagtatanong doon? Bakit gagamitin ng Diyos ang sandakan ng kaaway para makuha niya ang resulta na kanyang makuha sa ating mga buhay? Katulad ni sa kaso ko ni Hannah. This was, listen, baka nangusap ang Diyos sa inyo. This was because all Hannah had in mind was a son. Yun ang gusto ni Hannah, magkaroon ng isang anak na lalaki. Subalit ang panungkala ng Diyos, nais niya na makuha sa kalagayan na sitwasyon niya ay para sa buong bansang Israel. Okay? So the devil wanted Hannah to give up in the process. But God wanted the outcome of His purposes, which was Samuel. Diba? So, sa punto nito, habang tayo naghihintay sa pangako ng Diyos ng karamatuparan, gusto ng ating kaaway tayo po ay ma-discourage, okay? At mag-give up. Pero ang Diyos, nais po niya ang kinalalabas lang ng kanyang panukala. Ano po naging bunga? Okay? Sa paghihintay ni Hannah, nang pagkaroon ng katuparan si Samuel. Okay? Nagkaroon siya ng anak, ang pangalan ni Samuel, isa sa dakilang uko ng bansang Israel. Okay. So my question is, who are these people, situations, the circumstances which are the weapons of the enemy that God is using in your life, okay? So it will bring result and accomplishing the purposes of God in your life. Ano ay mga sitwasyon, circumstansya, mga tao, na ginagamit ng Diyos, mga sandata ito ng ating kaaway. Okay? Na ginagamit ng Diyos ngayon sa atin para po magkaroon ng katuparan sa ating mga buhay. And if all you want God
Okay? So to speak, just like Ana, kung ang gusto lang natin sa Diyos ay magkaroon na ng anak na lalaki katulad ni Ana, nasa lang ng Diyos ang inyong inilig sa Kanya, alam mo ninyo, but God is a bigger picture in mind. Okay? Akala mo ninyo yung mga bagay na hinihingi nyo, para lang sa inyong sarili. Hindi mo meron mas malaking larawan ang Diyos na Kanya pong tinatago sa inyo sa Kanyang puso para sa inyo. Ito po ang paradox ng pangako ng Panginoon. Madalas na magbibinig sa ang paradox. Ito ang paradox ng pangako ng Panginoon. So sa 1 Samuel, chapter 1, verse 11, namunta ka, Brother Nobel, ito po ang panalangin ni Ana sa Diyos, no? Nung siya nasa templo, she vowed, saying, O Lord of hosts, if you will, give me a son, I will give him to the Lord all his life. No razor shall touch his head. So sabi ng Panginoon, pagkakalooban mo ko, didikit mo ang aking panalangin, bigyan mo sa anak na lalaki. Ibibigay ko siya sa iyo na kanyang buong buhay at walang anumang pag-aari na tatama. That's the vow of a Nazarite. Actually, this is the vow of a Nazarite na sinasabi at tinatalaga ni Ana ang kanyang magiging anak. So, listen, God allows the benignness of our circumstances to drive us to the point that we are willing to surrender Him, the very thing we're bombarding heaven for. Okay? So, ito pong hinihintay ng Panginoon. Paintilutan niya mga pinaynas ito, yung mga kumukunsya sa inyo. Okay? Mga sirkumstansya na magtutulak sa atin, dumating tayo sa punto na isuko mo yung dinadalangin mo yan sa araw-gabi na binubombo ang langit na, Panginoon, tingin mo ko. Ang hinihintay ng Panginoon, okay? Isuko mo ang bagay na yan. Like Hannah, He wants us to say, give me a son, and I will give him back to you. Pagkalubungan ng lalaki ito, ibibigay ko muli sa iyo. When Anna, take note, when Anna surrendered her unborn son to God, that moment she became the womb to the outcome of God's purpose. See? Sa oras na yun, nasabi nito ni Ana, isinuko niya yung sangko na yun na hindi pa isinilang, okay? Sa puntong yun, siya ay naging ina, okay? At sa kanyang bahay bata ay nandoon ang katumparan ng layunin ng Diyos sa kanya at sa bansang Israel. Ito po ang paradox ng God's promises. Ito po ang spiritual paradox. Ano po ang paradox? Ito po makikita natin yan sa English subject, di ba? What is a paradox? A paradox are contradictory reality that is nevertheless true. Okay? Yan po ang paradox. Para bang makasaliwat na katotohanan, negatibo at positibo, pero ganun po ito po yung bawang katotohanan. At meron pa mga spiritual paradox. When something we long for can only be attained by the surrender of our need for Him. That is spiritual paradox. Okay? Kaya meron po tayong talagang inaasam-asam, no? Dahil na ating hiningi sa Diyos, ito lang ay ating magkakamo kung ating isusuko ang pangangailangan na yun. Yun po ang spiritual paradox. So, many dreams are held up due to our failure to discern the spiritual paradox of our promise. Ito mga nakikita. Marami po mga pangako ng Diyos sa inyo para mga napipigilan. Okay? Dahil tayo pinabigaw na atin pong madama ang mga spiritual paradox na ito sa ating mga buwan. There are many spiritual paradox in God's kingdom. Di ba marami po? Sinasabi ng Panginoon mismo, ang Panginoon Kristo, hanggang ang buti ng trigo ay hindi mahulog at mamatay, hindi siya magbunga. Di ba? Ano ba? Save your life and you'll lose it. Ligtas mo yung buhay, mawawala mo. Parang po sa atin yung ganito eh. Hanggang ang buhay mo ay pinipilit mong ligtas, mawawala mo yan. Ano yan? Yung buhay laman mo. Gusto mo. Wala makakabalik. Binabalik na pala, pinipili mo. Hanggang di mo wala yan, you will not attain it. Di ba? You lose your life, you will find it. These are spiritual paradox. Amen? Now, tignan po natin ang paano po, no, yung mga magawa natin. Nandiyan po kayo? Paano magagawa natin o magkamakatuparan ang mga layunin ng Diyos sa ating buhay? Una, ito, makinig kayo. Ito po yung nangyayari sa akin, sa sambayan, sa church, dito sa church.
At nakikita ko, kaya magiging po kayo mabuti, paano mo makakatuparan, magbunga ang layunin ng Diyos sa iyong buhay. Number one, in the wilderness of delay. Gusto nyo? Wilderness of delay. Itong unang pamamaraan na gagawin ng Diyos para magkaroon ng katuparan ang kanyang layunin sa inyong mga buhay. Amen? Hello? So, wilderness of delay yung sa ilang ng pag-aantala. Di ba? So now we saw how the manifestation of God's promises sometimes contradicts our expectation. Di ba? Minsan nakala natin at nakita ang kapayagan ng mga pangako ng Diyos sumasalaman po sa ating mga inasahan. This contradiction can be clearly seen in the life of Anna. Because although God wanted Anna fruitful, He made her barren. See? Nakita na po natin yung contradiction na yun, no? Gusto ng Diyos na magbunga at magkaroon ng maraming anak si Anna, pero sinaraan yung bata. Hello? So, ganyan natin nagsabi na para pag sa nangyayari sa bunyano, walang pakilaman ng Diyos, pero dahil dito, the greater outcome is in mind. God used the weapon of the enemy that will deny na to get God resolved. As in the life of Anna, ignore your extended trial could be just the leverage or the act that God needs to position you for more than you ever dreamed. Panginoon, kailan kayo matatapos ang mga pagsukli ito? Tinangaw ko mo ang bagay nito. God, ignore, katulad ni Anna, your extended trial could just be the leverage and ibig sabihin that will be the act that God needs para iposisyon ka. Iposisyon ka. Lord, iposisyon ka for more than you ever dreamed. Ang sikreto mo nangyayari yun. Ngayon, iposisyon ka ng Panginoon. Kung saan kapag Lord, when the time comes, higit pa sa iyong inaasahan at pinanaginipan. Amen? Now, can you assess your situation right now? What are those extended trials in your life right now? Okay? Just like Anna, the Lord God is positioning you more than you ever dreamed of. Now, let us see how God used the wilderness of delay, and the pain of His season as a preparation for His purposes. Okay? True. Wilderness of delay, pain of season as preparation for His purpose. Now, it says in Deuteronomy chapter 8, verse 2, ito mo, huwag nyo na, maginig lang po kayo mabuti. Remember how the Lord your God led you all the way in the desert these 40 years to humble you and to test you in order to know what was in your heart. See? Ito sinabi niya sa bansang Israel. So, take note. While the wilderness was the school for the children of Israel, listen mabuti. Kung saan mo ang alam natin bansang Israel, parang bago makarating sa lupang pangako, sa dumaan sa ilang sa disyerto. Ignore. Ang ilang po ay isang silid-aralan para sa bansang Israel. Ngayon, kung bansang Israel meron silang silid-aralan o classroom, we have a classroom of delay and a pain of season. See? Ito po maayos ko lang yung silid-aralan. Kung saan tayo po nag-aaral, at ito po, ginagawa ng Panginoon ang ilang ng pag-aantala at mga handi na hindi sa maranasan sa kapanahunan na pahintuan ng Diyos. Although, listen, the enemy seeks to utilize these weapons to destroy us kung hindi ka nag-ingat. Yung pong pamamaraan ito ng Panginoon, gagamitin din ang ating kaaway. Listen, para isang sandata, para wasakin na ibasa. Pero gano'n pa man, God has a glorious outcome in mind. For instance, okay, ito halimbawa, meron isang mga ngaral na nagsabi na ganito. Ito kanya nakita. Sino nakakilala kay Moses? Okay, si Moses ay dakilang tao ng ng Diyos para ilabas ang bansang Israel mula sa ito tungo sa lupang pangako. Alam mo ninyo, nung si Moses ay nasa palasyo pa siya, okay, dahil siya pinampon o ginawang anak ng kapatid ng Paraon. So nakita niya sa araw, meron siyang Egyptyo, sinasaktan ng kanyang kapwa ng Hudyo o Hebreo. Ang kanyang ginawa nung walang nakakita, pinatay niya ang Egyptyo.
Di ba? Sa isip ni Moses, ay iligtas ang kanyang kababayan isa't isa. Pero sa isip ng Diyos, iligtas ang buong 3 milyon ng mga ito, bisa na. Di ba? Sa kanya, pinatay ng Egyptian na sumasaktan sa kanya ang kababayan na Hebreo. Pero sa isip ng Diyos, ilalabas, iligtas ang kanyang kababayan na may 3 milyon, ilabas ito tungo sa lupang pangako sa isang kapanahon na naman. So sa ganitong pagkakataon, as Moses, this meant 40 additional years in God's course of delay. Hindi ba? 40 years! Alam mo ginawa ng Diyos? God sent him in Gideon. Di ba? Nung nangyari, nabalta ni Parang, pinatay ng Egyptian, tumakbo siya. Pumunta sa Gideon, at ano nangyari? Ginugol niya ang 4 na taon doon sa Midian. Okay? At pagkatapos ng 4 na taon, ang Diyos ay napakita sa kanya, alam natin ang kasaysayan, sa bundok ng Sinai, at siya inutos na magbalik sa Egypto para iligtas ang kanyang bayan. So, the enemy's plan is to wipe out in the midst of delay. Yan po, baka yun ang kalagayan nyo. Panginoon, kailan kaya? Kung hindi ka mag-iingat, hindi mo na-discern, the enemy can use that. Okay? Gagamitin niya ang bagay niyan na parang hindi nakikinig ang Diyos sa akin. Tignan mo yan. Hindi mo nananalangin yan. Salbahe yan. Kapitbahay mo, pababayero, nagsingkira. Tignan mo. Ang kanyang buhay, pero tignan mo ang buhay ko. Okay? So, that you are not entitled to the blessings of your wilderness system. Yan ang kanyang gagawin. When you, ito nakikita ko, misinterpreted, delay can be used by the enemy to make your heart distrust, disbelieve, doubt God's faithfulness and integrity to keep His word. Yan ang nakikita ko sa mga, kahit na mga pastor, magagawa. Kapag na-misinterpret mo, okay, yung mga ginagawa ng Diyos, ang pag-aantala ng kanyang mga pangako, gagamitin ng kaaway niyan at ipupulong sa iyo. Oo, hindi mo pwedeng makatiwala ng Diyos. At katapos mag-aari yung kawalan ng paniniwala, meron ba Diyos? Pagkatapos, mag-aalinlang ka sa katapatan ng Panginoon at ang integridad na kanyang salita na kanyang kaya gawin. Okay, ang mga bagay na kanyang nanako. Delay, take note, but delay in the hands of God and properly interpreted prepares you for the greatness that God intends for your life. Kung mga pagkantalan yan na ginagawa ng Diyos, tunay na inyo pong in-interpret, no? Tinanggap na mabuti. Inihanda ka sa kadakilan, in-intensyon ng Diyos ay buhay at inihanda. Ang mga bagay na yan, kung saan magbudunod ng kalwalatian sa Diyos, gaya ni Ana na Hiday, ang sinilang si Samuel, isa sa pinakadakilang hukom ng bansang Israel. See? Hello? Kaya, alam mo ninyo, take note of this, delay is not denial. Ang pag-antala, hindi mo pagkangkin ng Diyos yan. Kung nabigo ka sa girlfriend, boyfriend, hindi kita mga kaibigan na lang tayo, hindi yun ang katapusan. Hello? It is God's design to manifest more than you ever dreamed, but at the appropriate time. Sa tamang panahon. Amen? So, pangalawa, the second thing that God uses to produce the outcome of God's purposes in your life, the leanness of His system. The leanness of His system. So, sinasabi po sa Isaiah 17 verse 4 and 7, it says like this, in that day it shall come to pass that the glory of Jacob shall be made thin, and the fatness of his flesh shall wax lean. And that day shall a man look to his Maker, and his eyes shall have respect to the Holy One of Israel. Kung dito mo sinasabi, pagkakanda daw, dada ng mga araw, sana ang kalwalatian niya ko, okay, ay nilipis, okay? Ang kanyang pagiging mataba, okay, o sagana, ay siya po ay parang magiging payat. Ganun pa nga, dating ganun pang panahon, ang man look to his Maker, okay?
ang tao ay titingin sa kanyang manlilikha. Another weapon used by the enemy is the spirit of blindness. Take note of this. Isa pang sandata na gagamitin ng ating awa, yung pong spirito ng kakulangan. So that's the meaning of the spirit of blindness. Blindness is for lack. It's the lack of fulfillment that's characterized by the inability to produce. Yun po. Parang magkaroon po ng patuparan ng mga bagay na sa Diyos, parang magdadaan ka kung saan hindi ka makagawa, hindi ka makakilos. Gaya po ngayon, no, sa Amerika, kung ikaw nag-travel, meron peak season, meron mid-season. Kapag peak season, napakaraming mga pasahero, okay, sa mga airlines, napakataas sa pamasahe, okay, lalo before Christmas, minsan sa pamasahe po, abot ng $2,000 sa economy lang yun, o sa 100,000, okay, para makabalik, pero kapag mid-season, sometimes $1,200 o $1,250. So, ganun po man, a season is when you contain little excess despite meeting all God's known requirements of fruitfulness. Yan po nangyayari sa amin. Minsan, ano bang gawin mo, ginawa mo ng lahat ng mga kailangan para ikaw ang magbunga, ang labas pa rin ay konti. Hello? Nakakasunod ba kayo? So, dadaan sa ganyan ng panahon. Ginawa ko ng lahat para magbunga Ginawa ko ng lahat para ganito. Pero ito pa rin tinalalabasan. Yan po ay ginagamit ng Panginoon. Hello? So katulad ba ni ako, kung saan ang kanyang katawan dati mataba pumayat siya. So, sinabi, while God used the limits of His system to drive us to a place of soul searching and in limits of the den, the enemy tries to use the system against us. So, ang purpose po ng Panginoon, kapag tayo dumadaan ng mga limits para magkakunangan, okay? Sa kabila, ginawa mo ng lahat, gaya nila ko, itong panahon para magkaroon ng intimacy, pakikipag-ulayaw, pakipalalim ng relasyon, okay? Magkakaroon ng soul searching sa ating Panginoong Kristo. Ano ba? Bakit kanya? Sa kabila na ginawa ng lahat, okay? Nandiyan pa rin na kulang pa rin ang lahat ng mga bagay. For Anna, kay Anna po, no? It meant enduring the thoughts of benign fruitfulness. Si Anna, balikan natin siya. Ginagawa niya lagi sa templo. Okay? Dumadalan ka sa kanyang asawa si Elkanah. Pero yung kanyang asawa ng kanyang asawa, lagi nagbubunga, pero siya wala. Yun ay para pagpuyam, patuyan, na kailangan ng batayin. She's being tossed and tortured because of the enemy's fruitfulness. Napakahirap po yan Ito po nakikita ko na hindi pwedeng madalas lumabas sa marami dito sa isip. Mahina tayo. Para bang isipan natin na nagiging devil's playground. Kung saan pinapasok mo ang lahat, wala kang gilid. Kung saan hindi mo na yung skin nag-filter yung mga bagay na gusto ng gawin ng Diyos sa iyo. Kaya kung kayo, hanggang ngayon, hindi nyo pinifilter ang mga bagay na dumating sa isipan, you're not in the maturity God wants you to be. Hello? I-welcome naman. Kasi ang pagkataon ng ating kaaway, gagamitin sa data yan. Kung saan mayroong limits of system, kung saan tayo dumadaan. Kakulangan ng tayo mo dumaan yan Okay? Listen, I don't know how long, pero we will come to that. So, be sure that you stand on the Word of God. So, during her season of barrenness, sa kapanahon na siya may baog, while God prepared her birth for somehow. See? Baog siya, pero ang Diyos, inihahanda ang isang sanggol, ang pangalan sa Samuel. Amen? So, don't let the pain of one season destroy the joy of all the rest. Amen? Oo, ang panahon nito ba, kulang tayo sa maraming bagay. Pero hindi yan ganyan para maabang ating mga mukha, mawala ng pag-asa. No, wasakin ang mga bagay pa maghihintay na idudulot ang kagalakan ng Diyos sa ating mga buwan. Instead, allowing to drive you to a new level, ito po, instead, allowing to drive you to a new level of commitment to
to the school of God's wilderness because God has a glorious outcome in mind. Kasabihin natin sa ating kaway, though I'm here sa panahon kung saan in the wilderness of delay and lens of season, now, Lord, I recommit myself to the process, Lord. I recommit to the school of wilderness and lens of season. Lord, I recommit, Lord. I will pursue you, Lord. Say that in your heart. Amen? And let these truths sink in your hearts. Kailangan mo natin yan. I experienced that. Kaya po kami nakapunta sa station. Without this, hindi magtatagal doon. Now, let's look what must we do in order to produce. Number 2, no? The attack against your hope. Okay? In every promise of the Lord, kailangan po ang maging bunga niya, mayroong pag-asa, di ba? So that hope, yung pag-asa niya, listen, when God gives you promise, kaya nakikita ko sa iyo binigyan ako ng pangako ng Panginoon. Yung dagsa na lang lang, talon, taway, gamukaan, nandito na. Okay? Pero dadaan yung masusuko, okay, yung mga pangako ng Panginoon. So, ang number 1 na atakihin ng Panginoon yung pag-asa. Sapagkat kapag binigyan ka ng pangako ng Panginoon, may pag-asa ang kakambal niyan. Di ba? Hello? Andiyan ba kayo? Ay pa, puno sa akin. So, while ago, we saw that the wilderness was the school of the children of Israel. Today, we have the classroom of delay. Hello? The enemy's plans to wipe us out in the midst of delay, making us, a spiritual anemic and hopeless that we surrender the blessing of our wilderness season. So, ang aking po pananahin, mag-excellency kayo. Baka sa inyo ngayon maraming spiritual anemic. Okay? Advertisement. Ano yung mga excellency niyan? Ang salita ng Diyos at naman yung buhay ko na ako. Amen? Baka nawawalan kayo ng pag-asa. Naisugulan natin ang papapala ng ilang na dinadaanan natin. So we have to maintain a large dosage of hope. Okay? Kaya po kahapon, talaga po na sa Amerika, sa Bose, gagawin winter season, hindi ako nakakalabas. Okay? Marami pa noon. Sa araw pa naman computer, kausap ko sa kanina sa Skype. Pagkatapos ang tumula ako. Okay? Ayaw ko lumabas. Marami pa noon na nakakatulog isa na nakapagpapahinga. Pero dito, nakita kong buhay, napakahirap. Kaya si Sir kanina, pumapaya. Pinababayaan niyo. So, kailangan po natin large doses of hope. Amen? Ano nga po ating dinadaan? Kailangan natin nakakabot po, nag-tatlong ininom po exercise. Kasi pag-isip ko nila, nahuli ako sa worship day. Pag-isip ko, 20 times, nag-pray na naman ako. Tumutulong parang gripo ang sipon. Kala ko di ako makakatayo. Sa kabila ng double dosage, pero kailangan. Okay? So, iyan po kailangan natin large dosage of hope because hope gives life and healing to a believing heart. Diba? Yan ang kailangan natin. Ang pag-asa ay nagdudulot ng buhay at paghilom sa isang puso na sumasampalataya. But when hope is gone, ito nakita ko, kapag nawala na yung pag-asa, fear and despair set in, making a picture of their expectation bleak. Diba? Kapag nawala ng pag-asa, at takot, panginig, kawalan ng pag-asa yung papasok. Kaya ang larawan na yung ibinuo mo, okay, ay nagiging malabo na. So now, the following are ways to maintain your hope, to keep the expectation of your future intact. Ito po aking babanggitin. Ang aking pagbago ng mga pamamaraan kung saan mapanatili natin ang pag-asa na ibinigay ng pangako ng Diyos sa iyo. Para yung expectation na yun ay manatili at maging buo ngayon at sa mga inaharap. Gusto ba natin mag-leg? Nandiyan ba kayo? Sinasabi ko kasi ng kawikaan ganito. Hope deferred makes the heart sad. But when the desire is fulfilled, it is a tree of life. Hindi man? Nakita ko sa mga kabataan, pero sa kabataan sa Amerika, iyak na iyak.
Yung kanyang girlfriend na deny ng visa. Pero nung makako ng visa, ang kanyang girlfriend, Diyos ko, kaya batabuan sa sakitin niya. Ganito rin po, sabi, ang pag-asa ay nagluluwag ay nagpapasakit ng puso. Ngunit pagka ang minanasa ay dumarating, ay puno ng kahoy ng buhay. Di ba? Hello? So hope is a vital ingredient in developing and maintaining a believing heart. Without it, the strength of a believer's heart gets weakened and eventually gives out. So, what is hope? Kaya kung wala ito, hindi kayo. Okay? What is hope? Hope? Hindi ka pa na yung friend ko? Nasaan na? Ayun. So, ito naman namin ito. Caricature. So, ang point ko dito, picture frame, a picture. So, ang pag-asa ba ito dito? Okay? Oh. Hello? Like a picture frame. Hope is a picture of your expectation. Di ba? Ang pag-asa mo para bagang larawan ng iyong inaasahan sa Diyos. That is framed in the gallery of your soul. Di ba kung kayo nakapasok ng mga gallery, napakarami mga paintings at mga frame. Ganun po, kaita dapat. Pagpasok mo doon, makikita mo, no? A picture of expectation yan. Kaya po mga artists akala mo, tignan mo yung ginagawa na, painting ba yan? Hindi mo na unawaan Kahit ang gusto kong aso pwede gawin yan Di ba? Pero hindi natin alam mga motive at mga sinasabi nila, nakakaganda. Titignan mo ang mga bagay, okay? Bakit napinda ang mga pintang nyo o mga paintings na yun? Alam mo nila mga paintings, they worth billions and billions of dollars. Di ba? Sabi nga ni Pastor Tim, ang pinakamahalaga na pwede mong ipunin, itago sa mga pandating, gold at pangalawang painting. Yan yung hindi naluluwa. Gaya ng mga collectors, yung mga klasiko, okay? So, the point is this. Hope is the picture of your expectation that's framed in the gallery of your soul until your expectation becomes a reality. Hanggang po yung mga inasahan niyan mula sa Diyos ay maging katotohanan ng realidad. Amen? So, kailangan po natin yan, mga kapatid. Sinasabi ko mga bagay ito para huwag tayo mawalan ng pag-asa. So hope gives you what? Hope gives you believing alive. Believing is tied to your manifestation. Amen? Hope gives your believing alive. Yung pag-asa mo, okay? Ito mo pinanatiling buhay. Yung pananampalataya, paniniwala, at yung paniniwala mo ay kadugtong yung kapahayagan ng mga pangako ng Diyos sa inyong buhay. Paano? Paano ka maniniwala kung wala kang paniniwala? Kung wala kang pag-asa? Okay? Wala kang inaasahan. At magkaroon ka ng patuparan kung hindi mo inaasahan. Hello? Ganun pa man, alam natin ang proseso nito ay kailangan at ito ay pinipino ng Diyos araw-araw. So the enemy will attack your mind to replace the picture of expectation with one of defeat. But fight back by keeping your hope alive. Amen? Kung yan ang pag-uusapan sa inyo, do it. Hope creates excitement, passion, momentum to pursue your promise. Kung wala kayong drive, wala kayong momentum, baka yung hope ninyo, baka kalakay natin despondent na tayo. Wala na tayong pag-asa. Nawala na. Pero keep that hope alive. Amen? Hope in Him. Excited ka, passionate, so that the momentum to pursue your promise. If you continue to see the picture of expectation in spite of what the enemy is doing, you will maintain the momentum of victory. Amen? Hallelujah? Ito lang kung gusto iwan ngayon. Okay, ito. Hebrews 12:2 po sinasabi, looking unto Jesus, the author, the finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of God, okay, at the throne of God. Take note of this. Jesus' hope and expectation
Job was kept alive by his ability to deal with the pain and fear of his cross. Hello? Listen carefully. Jesus po, ang pag-asa po ng ating Panginoon, at ang inaasahan, hindi po na natiling buhay dahil po sa kanyang abilidad na makitungo sa mga abdi at panginginig, okay, na kanilirap ng kanyang pong tanggapin at ipako siya sa krus. Take note of this. Listen, ito sa natin ito last Sunday. Every single promise given to us as believers comes with a cross. Did you hear that? Sa bawat pinatawan na pangako ng Diyos sa iyo, may kakambal na krus yan. Kaya huwag na kayo magtaka. And the cross must be born before its manifestation. So, ito po at naranasan namin ito araw at gabi dito at sa Amerika. Akala po namin everything will be okay. Okay? Hindi na po doon. Pero hindi po. Kahit ako, mawala ng pag-asa doon. Nasubok po yung pangako ng Panginoon sa akin. Ngayon po yung unti-unti natin naunawaan na every single promise given to us as believers comes with the cross. So before the manifestation. Now, what does cross signify? Ano ba yung cross na yun? Nadinig ba natin? The word cross speaks of responsibilities. Di ba? Inilagay ka sa responsibility na ayaw mo. Meron ba kung ganyan? Bakit dito ako nilagay? Ayaw ko ito. Di ba? Attacks! Maraming mga attacks ngayon sa salita. Minsan wala kang ginagawa. Napakarami mo na kasalanan, lalo mga pastor. Minsan meron ko gusto sabihin na ito, interpretation iba na. Hello? So, difficulties, disappointments, magaguluhan. And pain we experience as we make the commitment to pursue the manifestation of a promise or desire. Yun po ang cross. Amen? There is no promise that will be easily manifested without the willingness to bear the cross for that promise. Take note of that. There's no promise that will be manifested, okay, without the willingness to bear the cross for that promise. Kaya hindi mo maayal ang pangako ng Panginoon kung walang mo sa loob na batayin nyo ang krus na kakabalik ng pangako ng Diyos. Hello? Huwag nyo ito na mga dalaling kasalanan mo yan. Sarap ka, di na tayo dyan. Doon ang makahirap. Hello? Batayin mo sa magkakambal ng pangako ng Diyos ay yan. Ikaw ang pumipigil sa pangako ng Panginoon. Kung ibusap Panginoon ng mga pangako yan eh. Pero ikaw pumipigil eh. Bakit? Hindi mo na unawaan kanyang ginagawa. Hello? When Jesus made the commitment, ang ating Panginoon sa kalibawa natin, when Jesus made the commitment to accomplish the purpose and promise of God over His life, anong nangyari? He experienced hostility, pagsaluwal, paglaban, disappointment, rejection, shame, and pain as a part of the journey to seeing the Father's desired fulfillment. Pagpapakatuparan, ang pagnalasan ng Diyos sa kanyang buhay, ito ang naranasan. Hindi ba sa ating Panginoon? Gusto lang daily and daily? Sabihin mo lang sa iba, iyan ang tinuturo ngayon? Mga prosperity messages? Hindi po. Kung siya mismo ay naranasan niya. So without this revelation, the fear and pain of the austerities of your cross can weaken your hope, causing you to lose the picture of your expectation. Sana po magliwanag ang ating matanging maga. Without this revelation, kung wala ka payagan nito, ang takot at abdi, na palaging pagsalungat at kabiguan na dulot ng krus na kakambal na pangako ng Panginoon and weaken, pahinay ng iyong pag-asa, ito magdudulo na mawala pong larawan ng inaasahan sa Diyos at hihina ang ating mga puso. This is dangerous because whenever hope is diminished, so is your strength and passion to pursue. Kaya, makikita mo rin magagawa ngayon kapag, ito nakita ko sa amin na, dati nasa unahan, hindi ka nagigil. Kapag unti-unti ka lumalabas, unti-unti na rin ang bibili sa iyong pag-asa. Hello? Therefore, when God gives you a promise, know that you're going to experience a cross. There's going to be opposition, attack, and disappointments against the manifestation of your promise. But don't quit and give up. Let Jesus endure the cross, you must endure the cross. Amen? Ano yung to endure but in the cross? To endure simply means to outlast the problem.
circumstances us with the right attitude. Yun ang pagpapatan ng ating cross. If you will endure a cross, it will become a bridge of hope that leads you to success and victory and fulfillment of God's purpose in your life. Can we give the Lord a big hand for that? Ayun ka. Ano po kaya sinabi ng Panginoon ngayong umaga? Kami po ngayon, meron sa pangangalala ng Kristyani, alam po ninyo, meron kami pangako sa pangangalala ito na Panginoon yung binibigay. Dinadalangin kung ito'y mula sa Kanya. Pero ang pangako ito sa aming puso, kung ipahinto ng Panginoon, siya galing kasama. Sa lahat ng pangangalala, sa lahat ng puso sa Kanya ang lahat ng bagay. Kaya kung ginawa namin, sinasabi ko mga bagay ito sapagkat about nga ito ng Panginoon ay meron mga krus at mga responsibilidad na kailangan natin gawin para ang layunin ng Diyos ay magkaroon ng katuparan. Sa mga pangako ba, mga opportunity na binibigyan ng Panginoon, meron ba siya bahagi? Pero, kami po, He will give the 10%, even how much He will receive, even millions, kung kailangan. And everything that we will do, if God will permit this business or whatever, undertaking, God is a part of it. Amen? Ang point ko doon, sapagkat ang bago nga ng Panginoon Diyos ay responsibilidad. At ang responsibilidad ng Diyos ay tubunin ang bagay na iyon para magbunga ito at magkaroon ng outcome kung saan ang layo ng Diyos ay magkaroon ng katuparan. Sa iyo, sa pamilya mo, sa iglesia, and He knows even our community and city and province or nation. Hindi ko po alam kung sino nakaupo dito that will affect, okay, nations, cities, individuals. But in every promise of the Lord, in order to be fulfilled and manifest in our life, okay, laging ano? It will go with the cross. Amen? So, tandaan po ninyo sa Revelation. Huwag niyong ayaman na nakaroon ng Diyos ang pag-asa ng nasa inyo. Keep that believing heart in you. Amen? Let's all stand up, please. Hallelujah! Kurabasande kiyaremusanda. Shande kiyarababosande kiyaremuse. Kiyaremusande kiyaremuse. Shande kiyaremusando kuyaranamasa. Shando kuyaremusande kiyarebasando kuyaremusa. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, we worship you. We bless your name, Lord. We bless your name. Alam mo ang Diyos ay nangusap sa atin. Nangusap po siya. He made clear what is in His mind and heart right now. Because He wants to bless you like Hannah. He wants her to be fruitful. Pero siya nagdahilan. Sinarahan pa mismo ang kanyang bahay-bata. Ano kaya ang sinasara ng Panginoon na yan ang dahilan para ikaw ay magkakabunga? Paano ka mga anak na nakasara ang bahay-bata mo? Dahil ba man, sa isip mo, etong dapat mong gawin. Kung gusto mo na may makaroon ng anak na lalaki na tulad ni Ana, God will refine that. Dagdag-design niya na Panginoon. Kung sasabihin natin ang ginawa ni Ana, Panginoon, yung pagkakalooban mo ko lang sa anak na lalaki, itatalaga mo ang kanyang buhay sa iyo. Awang buhay niya. At itatalaga mo siya bilang isang Nazareno at Nazareno. So Lord God, ano po kaya ang mga inaasam-asam namin? Ano kaya mga pinangako mo niya sa amin? Na hanggang ngayon, Panginoon, ay inaantala. Ano kaya mga pangako mo meron, Panginoon, at our expectation towards you? Hanggang ngayon, hindi pa nagkakapatuparan. Hindi dahil mga pangako ito sa kalanganan sa sarili. We have a part to play. We have a role to play in the manifestation to produce the purposes of God in our lives. So this morning, mga kaibigan, mga magulang, mga kapatid,
panahon na ho, palisuko ang lahat sa kanya, kahit ginawa niya. Nung sabihin niya, Panginoon, yung araw-gabi na binobomba niya ang langit sa kanyang panalangin, bigyan mo ko ng anak, bigyan mo ko ng anak. Kung sabihin niya, Panginoon, sa iyo po, ibabalik ko muli. Itatalaga ko sa buong buhay ang sabunin ko na ipagkakalabos sa akin. That moment is nilang ang bata. Kung saan ang batang to, ang pangalan ni Samuel, ginalo ng Diyos. Pinagdakilan mo ko sa buong bansang Israel. Hanggang tayo ngayon nakikinamang dahil sa buhay ng tao. Kaya Panginoon Diyos, ngayong umaga, sasabi ko natin mabuti natin mga puso, mga kapatid, mga kabataan, mga magulang. Panahon na po para tayo ay magpakatotoo sa Diyos. Panahon na para tayo sumulong pa sa isang level of commitment sa Kanya. Kung tayo nasa school of wilderness of delay, baka nasa singit-aralan tayo sa wilderness of deception, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Keep that believing heart. Keep that momentum of victory. Keep that momentum, the picture of your expectation intact. Habang kayo susunod as you pursue the Lord in your life, everything will fall into its place this morning. So today, Lord, lay your hands upon thy people. Give that hope, Lord, just like the Lord Jesus Christ, who for the joy that is set before Him, He endured the cross. Dahil sa kagandaan naghihintay, pagkatapos ng batayin ng krus, He sat down at the right hand of God. And now, Lord, we will endure. We will outlast the problem, trials and fear and disappointments in life as we set our minds for the joy, for the hope that your purposes will be accomplished and fulfilled in our life. So Lord God, can we come forward, all of us, please, all of us, as a sign of commitment, that we will keep that hope burning. We will keep that hope and expectation before the Lord. Fan it, paypayin natin na kanyang hangin ng Espiritu ng Diyos. Buhay na pag-asa ito na kanyang ipinangako sa iyo. Father, as we come forward before your altar right now, in the name of Jesus, ano po kaya ang sumasagawan? Ano pa kaya pumipigil? Ba't hindi nakakapagkatuparan? Maybe a personal thing. Meron bang bitterness sa ating puso? Meron bang indifference? Meron bang unforgiveness? Meron bang inanating pananansyan? Meron bang competition? Meron bang jealousy? Meron bang envy? God can really move. You can commit to another level of commitment unless you take care of this. Settle it right now in front of this altar. Nawawala na bang pag-asa? I-question ba at ang kanyang integridad at kanyang mga salita? I-question mo. So settle that right now. Please, settle that right now. Sabi niyo sa kanya, he's listening right now. He's listening. Nakikinig siya. Before you leave this church, you will feel and you will be filled with a joy that you have never experienced before. You will come out a different person. Because you have settled everything before the Lord. Sasabihin sa kanya, nothing can distract me. Nothing. Walang bagay na manghadlang sa akin pagsugis sa iyo, Panginoon. Para magkaroon ng katuparan ng pangako at katuparan sa iyong panukala sa aking buhay, personally, sa
anak, sa aking asawa. Lord God, nothing, walang bagay o pwersa o aking mismo sarili ang makakapigil at makakagda sa aking pagtulong sa iyo at sa iyong mga panahon. Though I believe, Lord, I will pass through a lot of process, but Lord, I will set my mind in you. Sabi mo sa kanyang bagay niyo, though the enemy will pick up a fight, gagawa siya at makikipaglaban sa iyo. Pero ang responde mo sa pakikipagbaka, gagamitin ng Panginoon para magkaroon ng katuparan ang kanyang panukala sa iyo. Thank you, Father. Hear the cry of the people. Hear, Lord, the prayers. Hear, Lord, the cry of asking each and every one, Lord, starting with me. They are asking for forgiveness. Patawarin mo kami, Panginoon. Isa natin pag-responde sa mga pagsubok sitwasyon, circumstansya ang laman. Pero Panginoon, bumabangon po kami muli. Kahit kami nanakaw ito sa isang sundo, Panginoon, tatayin mo kami, Panginoon. Kami, habulin ka namin. We will pursue you, Lord. Tapanukala mo para sa ating mga buwan. The Lord, the blessing will come. We believe that, Lord. Ano mo kami nangako mo sa iyong mga anak? Whatever field, ano man naraming Panginoon, maging financial, Lord, maging material and relation, but Lord, what will stood out is first the relationship with you. The relationship with you, Lord, first and foremost. Yun ang dapat nag-iibabaw na kailangan isamol natin Panginoon sa iyo. And all these things shall be added unto us. Thank you, Father. Dalangin ko po, Panginoon, ang kagalingan ng maraming mga magulang na nandito. Kung meron pa kami mga karamdaman, Panginoon Diyos, dalangin ko po na pagalingin mo kami kasama ang kakambal ng iyong pinangamagpag-asa. That's our declaration, Lord. You are our all in all. You're the best. You are our joy, our righteousness. Thank you, Lord God, for what you have done in today. Still, Lord, tatakan mo, Panginoon, at tanggapin mo ang pagtatalagaan ng ginawa ng mga anak. Ang ating pagpapahayag ng ating pagpapunan. Lahat ng ito ay pinatawag ng pag-asa ng Lord ni Cristo. Binuhay mo ang ating pag-asa. Binuhay mo, Panginoon, ang tagumpay at expectation namin, Panginoon, sa iyong mga pangako. At kami, Panginoon, ay tugis, ahabulin ka namin, Panginoon, habang kami po'y nabubuhay. Thank you, Lord God. We will endure, Lord, as you give us the strength and grace. Thank you, Lord, for answering our prayers this morning. Salamat, Panginoon, tinugon mo kami mga pananayos. Kagalingan ng aming mga pangangatawan. Sa katubunan ng aming pangakailangan. Pinagaling mo, Panginoon, ng maraming mga relasyon. Iniin mo ang aming mga puso. Inaas mo ang level ng aming pagtatalaga sa iyo. Salamat po, Diyos, sa iyo pong lahat ng kapulihan. Sa pangalan ni Jesus ang lahat magsasabi, Amen, Amen. Parapakan mo natin, Diyos. Hallelujah. Let's all listen to this.